Sa pagbibigay ng homilya ngayon, mahalaga na bigyan natin ng pansin ang kahalagahan ng pananampalataya, ang faith. We need a faith. Katulad nung nasa lubong ko kaganina sa simbahan, may isang pulubi nasa harapan ng simbahan. May dumaan na isang tao at sinipa niya ito. At pumasok sa simbahan. Sa tingin ninyo, mayroon bang pananampalataya ang isang ganun tao? Ikaw, tatanungin kita, meron bastos to ah. Wait lang, bago ko mag-continue. Kako, paki-remove ng mga admin nitong mga server na to. Wala ako sa game. Kaya wag mo muna paggamit ng admin. Sige. Okay. Anong gagawin ninyo kung nakakita kayo ng ganun? Sinipa ang pulubi at pumasok sa kabanal-banalang simbahan. Diba, ang unang reaksyon natin ay magagalit. Kaya't imbis na magalit, tulungan na lang natin ang pulubi na bumangon muli kaysa tignan lang siya na nakahiga at ang kanyang mga pera ay nagkanda wala-wala. Kaya't ang mga mababang tao, doon nagsisimula ang pagmamahal ng Diyos. Hindi yung mga taong nakatatas-tas na, nakakalimot na sa pananampalatayang Kristiyano. At sa pagmamahal ng Diyos sa atin, pag-aral ng banal na kautusan, natututunan natin kung paano tayo dapat mabuhay bilang mga alagad ni Jesus at mga tagasunod sa kanyang mga aral. Isa sa mga mensahe ngayon ang kahalagahan ng pagiging tapat at matiyagang tagasunod ni Jesus, tulad ni Santa Marta na tapat na naglingkod kay Jesus. Tayo rin ay nanayahan na maging tapat at masugid ang ating pag-ibig at paglilingkod sa Panginoon. Ang pagbibigay ng oras at pagmamahal na sa ating manalangin ay mahalaga na rin. Sa ating mga panalangin at mga pagsasalita at nakikinig tayo sa Diyos. Binigyan din tayo ito ang kahalagahan ng personal na panalangin. Sariling kahilingan. At pakikipag-ugnayan sa Panginoon sa ating pang-araw-araw na buhay. Naway maging gabay sa atin ang ating mga aral na natututunan mula kay Santa Marta na at ang ating panalangin ay patuloy na lumago at pagpapalakas